Kaya pa ba niya talaga maging presidente? Yun. Dahil talagang hindi na maitatago ang epekto ng cocaine. True. Lalabas at lalabas yan. True. Wala tayong pakialam yung mga panahon na wala siya sa gobyerno at siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero ngayong siya ay presidente Yes. naman na para bagang wala tayong presidente na in charge. True. Talaga naman po, tignan yung mga problema sa Pilipinas, ha? Parang walang gobyerno. Kasi nga, may sariling mundo ang ating presidente. Ayun, di ba? Tama talaga. Napaka-totoo itong mga sinasabi na to ni Atty. Harry Roque. Ang tagal na rin itong lumalaban, oh, grabe. Talagang matatanong mo na, kaya pa ba talaga niyang mamuno? Kasi parang sa nangyayari yun, parang walang gobyerno, kung ano-ano na lang, ang gulo-gulo. Kasi nga, may sarili siyang mundo eh. Parang kung ano lang yung trip niya, kung ano maisipan, yun lang. Magsasalita siya ng gato, tapos hindi pa maintindihan, tapos kung ano pa yung sabihin niya, yun yung hindi nangyayari, kabaliktaran ang nangyayari, di ba? Talagang kitang-kita na talaga na itong presidente talaga natin ang problema kasi nga ano nga siya bangag nga siya kaya ganun. Ang tama yung sinasabi doon na kung hindi ka naman kasi presidente, wala naman kaming pakialam sa iyo kung basta tao ka lang dyan, bahala ka, matanda ka na naman gumamit ka hanggat gusto mo. Pero ngayon, hindi kasi pwede kasi presidente ka nga na isang maling desisyon mo, napakaraming taong mapapahamak. Grabe to, napaka-real-talk nitong mga sinasabi na to ni Atty. Harry Roque sa video na to. Kasi isa to sa mga talagang, akalain mo yun, dito lang talaga sa panahon na to na napakaraming taong nagdudusa na hindi nila deserve yung ganung ginagawa sa buhay nila. Una, di ba yan? Ang dami. Si Bantag, si Tebes, tapos ito nga sila, Atty. Harry Roque. Ang dami na rin mga umaalis ng bansa, di ba? Talagang ginigipit nila, ang dami nilang mga pinakulong na, katulad si PRRD, sila Pastor Kibuloy, di ba? Ang dami nilang mga ginipit na tao, talagang napakasama. Ngayon lang nangyari yan Ngayon lang nangyari talaga sa panahon ni Marcos Jr. Kaya totoo itong mga sinasabi na to ni Atty. Harry Roque. Estado ng pag-iisip. Kaya pa ba niya talaga maging presidente? Hindi yan. Dahil talagang ang kaya. long-term use ng cocaine, nagkakaroon ka ng panibago o ibang bersyon ng Yes, realidad may sarili na ng parang lahat. malayo na sa realidad yung mga iniisip mong nangyayari sa iyong mga True. paligid. That's it. At yan naman po ay nakikita natin. Dahil tignan nyo, talagang gusto niya makisali sa gera na wala namang kinalaman ng Pilipinas. Bakit natin babantayan ng Taiwan? Bakit tayo magpapakamatay sa mga Taiwanese? No? Kasama na yan sa health bulletin, talagang yung estado ng kanyang pag-iisip. At saka, dyan na naman, uulitin na naman natin, no, yung hair follicle Ayaw test. kasi Dahil talagang hindi na maitatago positive, ang hindi epekto talaga. ng cocaine. Lalabas at lalabas yan. So, ang akin na lang is bukod doon sa sinabi ni Marcos na talaga wala kasi nag-aalaga sa kalusugan niya. Paano naman may mag-aalaga sa kalusugan niya? Ilantaran daw ang paggamit na pinagbabawal na gamot dyan. Di ba nga sabi ni Cathy Bida, kung sa tahanan nila sa Forbes Park, talagang ang mga bisita inaalok ng cocaine, no? Hindi ko maintindihan na para bagang putahe lang yan sa pagkain, parang aperitif, parang appetizer, no, sa kanila, no? Pero yan po talaga ay gawain ng mga mayayaman, mga pinagbabawal na gamot, tinuturing nila na parang appetizer, no? Pero yun nga ang problema kasi presidente na siya. Napabalita nang siya estudyante sa Inglaterra, na kilo-kilo ng cocaine ang binibili niya para sa mga kasama niya sa bahay. Pero mga panahon yun, hindi siya presidente. Yes, okay lang siya yun. estudyante. Bahala sa buhay Wala niya. siyang pananagutan sa taong bayan. At saka wala siyang mga problema na dapat bigyan ng solusyon, no, para sa taong bayan. Ang kanyang problema lang, yung kanyang sarili. No? So, wala tayong pakialam yung mga panahon na wala siya sa gobyerno at siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero ngayong siya ay presidente, naman, ano ba yan? Yan ba ang gaganti niya doon sa tiwalang binigay sa kanya? Yung sa pagkakataon na ibango ng pangalan ng mga Marcoses, yan pang igaganti niya. Ang talagang bisyo, dahilan na para bagang wala tayong presidente na in charge. Wala talaga. Talaga naman po, tignan yung mga problema sa Pilipinas, ha? Parang walang gobyerno. Yes. Kasi nga, may sariling mundo ang ating presidente. At yung sariling mundo na yan ay dahil nga sa pinagbabawal na cocaine. Hindi ko pa maintindihan kung talagang hindi siya makatigil sa cocaine at gusto talaga niyang manatili dun sa make-believe world niya na nakikita lang niya kapag siya ay nasa impluensya ng cocaine, pwede naman yun. Kung gusto talaga niya yan dahil matanda na siya, no? Sus Mariose, 60 anyos na ata siya. Yes. Pero ang kinakailangan niya, magbitiw. Dahil yung artificial na mundo niya na induced ng cocaine,
yan ang dahilan kung bakit lalo tuloy nalulubog sa kahirapan. Sabi naman ng Mayo Clinic talaga, kapag ikaw ay matagal nang gumagamit ng cocaine, yung gastrointestinal diseases ay pwedeng mangyari. Pero syempre, ang mga epekto ng paggamit ng cocaine, lalo na long term, ang pinakamasama dyan ay sa puso. Kasi nga, para magkaroon ng high, talagang pinabibilis yung tibok ng puso. No? So, ang epekto niyan ay pwedeng magkaroon ng heart attack, pwedeng magkaroon ng stroke, pwedeng magkaroon ng blood clot. No? Yan yung mga physical at saka yung gastrointestinal. Yan nga yung rinireklamo ngayon ni Marcos. So, ayan, di ba? Ang tagal lang sinasabi nito ni Attorney Harry Roque kasi lagi din naman siyang nagsasalita, di ba? Kahit nagtatago siya, talaga nagsasalita. Totoo naman na talagang ang tanong, kaya mo pa bang maging presidente? Kasi nga, may sarili ka kasing mundo, kasi bangag ka nga. Hindi na yun may itago Nagsalta na si Amy, ang dami na. Mula kay PRRD, kay Cathy Binag, kay JM Morales, ang dami na, kay Maharlika, tapos itong mga to. At saka yung mga taong nakakakilala sa kanila, alam naman talaga na gumagamit siya, kaya hindi na yun may itago. Kung sa sobrang tagal ng paggamit niya, ganyan na talaga yung magiging kalagayan ng kalusugan niya. Kasalanan din naman niya yun di ba? At saka yun nga, nung kabataan mo na talagang alam ng marami na gumagamit ka, okay lang yun. Pero iba yung ngayon kasi nga presidente ka. Akalain mo yun, paano kung mag-decide kang makipaglaban nga sa ibang bansa? Paano na? Napakadaming tao ang maapektuhan sa bawat desisyon niya. Katulad ngayon. Kagulo na yung corruption, di ba? Ang dami ng nategi sa baha, tapos ang dami na ugutom, pabagsak ang Pilipinas dahil sa kanya. Ngayon lang niya nangyari, sabi ko nga, ang daming taong mga hindi nila deserve yung mga kalagayan nila ngayon dahil dito sa presidente na to, di ba? Yan sila bantag, nagtatago. Yan nga, si Attorney Harry Roque, si Tebes, si PRRD, sila Pastor Kibuloy, ang dami nilang mga ginipit na pinakulong na hindi naman dapat. At kung sa ibang, hindi magagawa yan, kung nasa tamang pag-iisip lang, hindi nila kayang gawin sa kapwa nila, kahit pakalaban nila. Kita mo ngayon, kanya-kanya. Parang walang direksyon. Parang lahat ng tao na nasa government, ang iniisip nila, kung paano sila makapagnakaw. Kasi ayos lang dun sa Ganon din ang ginagawa nung nasa taas. So, ganon na lahat yun. Ganon kasi kung ano yung leader, syempre gagawin din niya nung nasa baba. So, paano naman, di ba? Kaya, kailangan talagang, magbitiw na talaga siya. Yun yung sinasabi lagi ni Attorney Harry Roque. Magbitiw ka na. Parang, kung may kaunti ka pag natitirang puso, magbitiw ka na. Di ba? Kasi parang, kung ang iniisip kasi ng mga tao, kaya siya pinagbigyan, para maridim yung pangalan nila. Hindi, sinobrahan pa niya, mas pinalala pa niya. Sa totoo lang, kita mo pati yung kapatid niya ngayon, talagang harapang sinasabing gumagamit ka naman talaga. Pero bakit nga ganun? Ba't hinahayaan pa ng mga tao? Andyan na lahat parang, hindi ba kayang lumaban ng mga Pilipino? Parang nakakapagtanong rin ng ganun. Parang ba't iilan lang yung lumalaban? Parang walang kaya magbuwis ng buhay. Marami nang gustong lumaban, kaya lang parang, ano bang nangyayari? Parang ang tagal-tagal na nakatatlong taon pa na ganyan ang ginagawa. Talaga bang titiisin na lang ba talaga to? Kasi yun ang sinasabi ko nga, itong taon na to pag hindi pa yan napaalis, ay napakadelikado ng eleksyon. Kawawa, kung sila pa rin at magtutuloy kahit pa 6 years uli, bagsak na talaga. Babagsak talaga ang Pilipinas. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa pagdadasal kasi nga, may Diyos naman hindi naman tayo mababayaan niya na ganyang katagal. Huwag naman ganun katagal sa tatay niya, sobra-sobra. Sabi nga ng iba yung tinagal ng tatay niya, parang kinuha lang niya yung pangungurakot niya ng 3 taon. Kita niyo yan, di ba? Kasi nga, iba talaga ng presidente na to. May tama talaga, pero yun nga, kung ganyang nababalita na talagang masama na yung kalagayan niya, baka ngayon taon talagang kuhanin na siya, di ba?